Isang araw sa isang linggo ang inilalaan ni Patrick para sa kanyang racket. Ibang-iba ang paraan ng pagbabanat ng buto niya rito kumpara sa plaza. Tinanghali ng gising si Patrick, kaya hindi na niya naabutan ang kanyang customer sa fishport. Napuyat kasi siya kagabi sa pambubugaw. Ang malas pa, nanakawan pa siya ng tsinelas. Mabuti na lamang at nakahanap si Patrick ng ibang mararakitan. Hindi magaan na trabaho para sa isang 13 anyos ang paghihila ng banyera ng isda. Pero kinakaya ito ni Patrick. Matapos ang ilang oras, kumita lamang ng 20 pesos si Patrick. 20 pesos na wala man lang sa kalahati ng kinita niya kagabi sa pambubugaw. Ngunit ng gabing yun, tila matumal din ang negosyo ni Patrick. Maliban sa namumuong sama ng panahon, siyempo na wala ngayong parokyano. Alam niyong mali yung ginagawa niyo. Pero Parang paulit-ulit yung ginagawa. Parang nagkapera sa plaza. Ang parking ito ang naging kanlungan ng mga batang naghahanap ng pag-asa. Wala na raw silang ibang malalapitan, kaya kumakapit na rin sila sa patalim. Pinagtapat ko po sa nanay. Ano sabi mo? Sabi niya naman po na nanay ko, hindi naman daw po niya gusto yun eh. Tingnan na po daw yung ano ko eh. Ako na daw po bahala sa sarili. Malinaw sa mga bata na walang patutunguhan ang kanilang ginagawa. Pero kailangan pa rin daw nilang gawin. Ano nakikita niyo kinabukasan sa pagbubugaw? Wala. Ano ba ito ginagawa? Para magka... Yung ginagawa mo ba, tatagal ka pa dyan, Betsy? Ha? Nagkakailan? Sa mundong kanilang ginagalawan, natagpuan nila ang isa't isa. Samahang nabuo ng kakaibang karanasan at pakikipagsapalaran. Kaya't sa gitna ng kapahamakan, tuloy ang bentahan ng laman. Tuloy ang pagkakaibigan. At tuloy-tuloy din ang kanilang paggagamitan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.